Amen. It's Sunday na sakto-sakto po kasi it's a Feast of Santo Niño. Ito po ay pinagdiriwang po dito sa Cebu and we call it Sinulog. Di ba? Sinulog. So marami pong activities, especially po ngayon po Sunday, di ba, sa sisters. Tema naman po kasi ang ating pong theme ngayon is Abide in Christ. Ibig sabihin po ay manatili po tayo. Huwag po tayong bibitaw. Ibig sabihin, palagi tayong nasa Kanya. Para po bang, i-describe nga po sa John 15 no? Na ang puno po ay mayroon sanga. Ang sanga po, kailangan nakadugtong sa puno para mamunga. Kasi pag puno lang, di ba, kailangan may sanga, may dahon, doon po mamumunga. Kaya nga, sabi po natin is, bearing fruits that last. Ibig sabihin, magmumunga tayo na nananatili. Ibig sabihin, precious. Ibig sabihin, wagas. Yun po yung magiging bunga po ng ating pong prutas sa ating pong pamumuhay. Amen. Yun nga po, pangako po namin, ibabagi po namin yung 5 ways. 5 ways para po manatili tayo to abide in Christ. Number 1, stay connected to the vine. Kailangan po manatili po tayong konektado doon sa puno. No? Ano sabi sa John 15 verse 5, Sir Ems? In John chapter 15 verse 5 says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit, and apart from me, you can do nothing. Pag hiwalay tayo sa puno, which is ang ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Yun ang ibig sabihin Pero himayin po natin ng konti. I am the vine. Sabi ng Panginoon. Ang Panginoon po nagsalita Ako ang puno. Sabi ng ating Panginoon. Kayo ang sanga. Ikaw, ako, tayo, Sister Emma, si Brother Vic, tayo po ang sanga. Tapos po, ang instruction po niya, we need to remain in God, in the vine. In Jesus. Nakadugtong, nananatili. Pero may kadugtong yun, Sister Ems, that I in you. Ibig sabihin, kailangan din ang Panginoon nakadugtong sa atin. Paano dudugtong sa atin ang ating Panginoon kung mali-mali ang ginagawa natin? Kung marami tayong iniisip na hindi maganda, kung marami tayong ugaling hindi maganda, yun naman. Di ba, Sister Ems, yun ang madalas sa atin narinig, di ba? Yun yung naglalayo sa atin sa Holy Spirit. Yun yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Pag gumagawa tayo ng masama. Di ba? Pag nagmamarites tayo. Di ba? Ano ba? Pagka meron tayong iniisip na hindi maganda. Tapos pagka meron tayong mga salitang hindi maganda. Ugali natin hindi maganda. Alam naman po natin yun ay hindi magbubunga ng maganda sa ating pong buhay. You will be bearing much fruit. Pag sinabing much fruit, maraming bunga. Amen. And sinabi po rito, apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, ang sanga na hiwalay sa puno ay mamamatay. Wala na. Matutuyot. Hindi mamumunga. So, ano reflection natin dito? Stay connected to Jesus through, number 1, prayer. Number 2, Scripture, salita ng ating Panginoon. Sabi po ng sabi ko in-interview yung isang speaker. Magaling na speaker yon in other countries. Foreign. Why you are so very wonderful, excellent, no? Napakagaling mong speaker. What is your secret? So this is not a secret, sabi niya. It is only prayer and Scripture. Prayer and Scripture. And with us as Catholic, prayer, Scripture, Eucharist, Confession. Lagyan natin ng 4, di ba? Yan po, nakalagay po na. The sacraments and sacramento allows God's life to flow through us. Because without Him, our spiritual effort will lack through the power of God. Amen. Ang isang guru po ay bago po yan magsimula ng kanyang pagtuturo, nagdadasal nagpe-prayer po yan. Bakit po? Para po ma-renew yung patience niya, kasi maraming makulit, maraming hindi magandang ang pagsiserve po doon sa mga estudyante. Di po ba? So, very challenging kasi ang ng teacher. Di ba? So, kailangan niya ng patience. Ang patience po kasi, bunga po yun fruits of the Holy Spirit po yun No? So, anong gagawin natin? Dedicate a specific time each day to pray
and meditate the God's Word. Amen. And of course, if we can go to the church, You can to the mass, the best. And if we can confess, the best po. Number 2, allow God to prune us, to prune you. Kailangan po, hayaan natin, payagan natin ng Diyos na kayasin po tayo, bawasan po tayo. Ano sabi niya sa John 15 verse 2? In John chapter 15 verse 2 says, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be more fruitful. God's pruning process removes anything that hinders our growth. Ano po yun? 1, kasalanan. Pangalawa, bad habits. Iba, mga distraction sa buhay po natin. Sa akin, maraming inalis ang Panginoon. Hanggang ngayon po, mayroon pa rin po siyang inaalis. Yung ano yun? Pagtatampo. Hindi para maganda rin po yun, no? Yung dati, yung colloquial words na ang lutong-lutong magmura. Di ba? Ngayon, hindi na. Hallelujah. Praise the Lord. Tapos, yung pagiging masayahin. Yung hindi ka nagmumukmok. Sa iyo, Sister Ems, ano yung mga kinayas ni Lord? Ano yung mga pinron ni Lord? Marami. Can you mention some? Number 1, yung pag-inggit. Okay. Diba? Pag-inggit. Okay. And then, marites. Wala na akong kamarites ngayon. Si Lord na lang ang kamarites ko. Amen. Yung marites kong yung kasi kay Lord, ano yun? Nagsusumbong. And then, makikinig ako kay Lord kung ano naman yung imamarites ni Lord sa... So, it's a prayer. Yes, it's a prayer. So, ang reflection natin, madiba sa sister, sa ating area ng buhay, where God may be calling us to let go. Di ba? Or to change. Yung ano, minsan kasi may mga ano na, hindi nyo ako tanggapin, eto na ako marami nga na-istorbo doon sa ginagawa natin, inuugali natin. Kaya siguro, inaano ng ating Panginoon sa atin, kailangan, ano natin to, baguhin natin to. Amen. Di ba? Ask for the graces to surrender to His will. Si Lord din naman magtatanggal Ang isang ano ko, yung sigarilyo, tagal noon. Siguro, mga 2 taon pa tayo sa renewal bago na tinanggal ni Lord. Amen. Pero si Lord ang nagtanggal na mismo. Amen. So, sinurrender ko po sa Kanya. Sabi ko, Lord, sa Blessed Sacrament, sabi ko, Lord, pag hindi mo po ako tinulungan na tanggalin itong sigarilyo na ito, na sumasama sa katawan ko, sumasama sa kapwa ko, tulungan mo po ako kasi hindi ko po kaya. Without God, we can do nothing, madibata sa sisters. We need the power of God. We need God to prune us so that we will grow much fruit. Number 3, bear the fruits of the Holy Spirit. Sir Ems? The fruits of the Holy Spirit. In the Galatians chapter 5 verse 22 to 23 says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Abiding Christ allows the Holy Spirit to produce visible fruits in our lives, my brothers and sisters. Katulad ng love, ng joy, ng peace, ng forbearance, no? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Parang ang lumalabas kasi, Sister Ems, nagiging ano yun siguro I would say, pag ginawa po natin, we call it practice Practice. But after practice, it will become a habit. Habit na po natin. Nung pinractice natin, na baguhin natin yung being unlovable, so become lovable. No? Yung dati nating malungkutin tayo, naging joyful tayo. Yung dati magulo tayo, pero nagkaroon tayo ng kapayapaan. Yung dating magagalitin. Tapos yung nagkaroon ng self-control. Yung masungit, naging kindness ka ngayon. Naging goodness ka. Tapos yung hindi ka tapat, ngayon tapat ka na. No? Faithful ka na. No? Tapos yung marahas ka, pero ngayon gentle ka na. Meron ka na ng mga respeto. Tapos meron ka ng self-control. Ano ibig sabihin self-control, Sister Ems? Di ba yun yung sinasabi na minsan meron kang gusto sabihin na iisipin mo muna, titingnan mo muna kung makakabuti. Pag makakasama, may control ka. Kung makakasakit. Yeah. These qualities reflects God's character, brothers and sisters, and bring healing and hope to others. Amen.
May mga tao pong nahahawi. Siya sabi, ba't si Sister Emma, si Brother Vic, ganon? Oh, wow, ganito, ganon. Ganon din po, para pong isang ama na nagkaroon ng kamalian yung anak, meron siyang control, meron siyang goodness, no? May love, may joy, may peace, may kindness na ibibigay doon sa anak. Amen. So siguro as a practice, siguro kung di natin maiano lahat, isa-isa, this week, love. Susunod na week, joy. Tapos kailangan ulit-ulitin po natin kasi baka mamaya natapos na yung last week mo na joy, wala na. Di ba? Kailangan ulit-ulit po natin yung fruits of the Holy Spirit, yung kompleto. Amen? So that's number 3. Birth the fruit of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit. Amen. Number 4, glorify God through your fruits. Ito maganda to. I-glorify natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng bunga ng ating buhay. Amen. Sister Ems, ano sabi sa John 15 verse 8? In John chapter 15 verse 8 says, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Pag pala tayo nagbubunga, nagpapakita lang na tagasunod tayo ni Jesus. Amen. Disipulo ka na ng ating Panginoon. Amen. Our fruitfulness is not for our own benefits only, but to glorify God. When we live lives that reflect His love, grace, peace, others are drawn to us and to Him. Di ba? Kasi napapasunod sa atin, tapos inaakay mo sila sa ating Panginoon. Ang sarap kaya ng ganon. Nagiging magnet ka para mamagnet din nila ang Panginoon. Last week lang yata yun, nabasa ko. Na yung mga nurses po natin, Filipino nurses, no? Mga lalaki at babaeng nurses, brothers and sisters, ay pinuri po sa UK. Pinuri po sa US, pinuri po sa ibang bansa na ang mga nurse daw po natin is very caring, no? Compassion with prayer, no? Yung Brother Vic, meron ding wag na tayo lalayo. Kay Christine, anak natin. Yung anak namin. Nasa kasi siya, nasa government hospital sa Canada. May karamihan daw yung mga puti, sabi nila, we want the Filipino nurses. Yung pasyente. Yung pasyente. Ganon din sa UK, kay Dr. Vine. Ganon din. Kasi, ang ano ni Dr. Vine, manatili muna siya doon sa, kahit natapos na yung oras niya ng duty, napansin siya nung kanyang pinaka-immediate boss. Oo. Why you're still here? I'm still monitoring. No, you finished your duty already. Ganun kasi tayong Pilipino. Dedicated tayo sa trabaho. Yeah. Yun yung ano natin yun ang karakter natin. Sana po hindi po mawala sa ating mga Pilipino yun. Nadala-dala natin kahit saan tayo makarating. Sana po, dito rin sa ating bansa. Hindi yung sa ibang bansa lang tayo mabuti. Mabuti ka sa kapatid mo, mabuti ka sa magulang mo, mabuti ka sa mga anak mo, di ba? Mabuti ka sa silingan mo, sa kapitbahay mo. Na alam mo na nagugutom, hindi ka pa kailangan pa pumunta ka sa Home for the Aged, nandiyan lang po pala sa kabila. Amen. Hello, di ba sa sisters? Di ba? Knock po. Di ba? Marami sa atin, minsan gano'n hinihintay pa yung papunta ng Home for the Aged para makano. Yung pala, yung kapatid niya, hingi ng hingi. Ano sabi niya? Humingi ka ng isang buwan, humingi ka ng isang linggo, humingi ka kahapon, ngayon humingi ka na naman. Buti lang, di kita binibigyan. Hindi ka pala nagbibigay, galit na galit ka. But di ba, the sisters, do miracles first in our own community. Amen. Do good in our own community. Do kindness in our own community. To your wife, to your husband, to your children, to your parents. But di ba, the sisters? And I'm sure, kasi, Sister Ems, mahirap kasi magbigay ng wala ka. Amen. It's hard to give which we do not have. So practice the fruits of the Holy Spirit to our family, to our own community. To our first community. Amen. Which is our family. Amen. And the last, number 5, trust the vine for growth. Ibig sabihin, trust God para tayo sa ating pagunlad. Amen. In Colossians chapter 2, verses 6 to 7 says, "So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, Amen. Continue to live your lives in Him. Amen. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught,
and overflowing with thankfulness. Pag tumibay po tayo kasi dahil po sa puno na hindi tayo bumibitaw, no? Pag ni-receive kasi natin ang ating Panginoon as our Lord and Savior, we will continue to lead our lives to Him. Na hindi na mawawala. Wag yung okay ka ngayon, mainit ka kay Lord, tapos wala, malamig na naman. Mahirap po. Naranasan namin mag-asawa yun eh. We're now, in this year, we'll be going to 39 years with the Lord. No? Ayun po, marami po pong hinahasa, pero napakasarap po ang laging nakadugtong sa ating Panginoon. Amen. When we remain rooted to Christ, He provides all the needs to grow, to flourish, no? And even in difficult times, trusting Him strengthen our faith and fill us with gratitude. Yung mapagpasalamat, di ba, sa sisters? Yes. No, para isang tao na naka-experience ng financial struggle, nag-remain faithful sa ating Panginoon through prayers and service, and God opened the doors. No? Hindi natin alam yon, ang Panginoon pala kumikilos. Di ba? Nakita po natin, ito pong nangyari po sa California wildfire. Marami po doon na-spare ang mga tahanan, na-spare po ang mga bahay po nila. And nung nire-review nila, yung mga tao po na yon ay matulungin. Maraming mga ginawang charitable doings na ginawa po nila, mga brothers and sisters. Aba, ang Panginoon pala, gano'n, no? Totoo naman sa totoo lang sa amin pong buhay ni Sister Emma, talaga naman pong without knowing it, without seeing it, by means of faith and living the fruits of the Holy Spirit, brothers and sisters, miracles always happen. Amen. Miracles always happen. Amen. My brothers and sisters. Amen. And so, with these 5 ways, my brothers and sisters, ano ngayon number 1? Stay connected to the vine. Kailangan po nakakonektado po tayo sa ating Panginoon. Amen. Number 2, allow God to prune you. Amen. Me, tayo po. Number 3, bear the fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, isabuhay natin yung bunga ng banal na Espiritu. Yun yung binasa mo kanina, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Tapos number 4, glorifying God through your fruit. Praise God. Tama nga naman, Sister Ems. Mag-glorify ko ba ang Panginoon kung sumisigaw ako? Mag-glorify ko ba ang Panginoon pag masungit ako? Mag-glorify ko ba ang Panginoon pagka ako'y nagmamarites? Di ba, di. We will glorify God through our fruits. The fruits that comes from the Holy Spirit, my brothers and sisters. Amen. And the last, trust the vine for growth. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Siguro po, sa akin, personally, ang true experience, totoo naman po yun abiding in Christ will be bearing much fruits, brothers and sisters. Long-lasting fruits. Amen. Yun yung isang ko. Kaya, ayokong bumitaw kahit mahirap, kahit maraming pagsubok, kahit maraming difficulties, hindi ako bibitaw. Till death do us part. Sister Ems, ikaw? Abide in Christ is ito yung natutunan ko, Brother Vic, when we started joining the renewal. Yeah. Kasi sa buhay natin, maraming storm, maraming bagyo na dumadaan. Pero nakakapit, nananatili. Natutunan ko po yun sa LSS na yung pananatili ko sa Panginoon, yun yung nagbibigay ng lakas sa akin. It's a matter of acceptance and surrender. And of course, living the Word of God and abiding in Him. Amen. Through His promises. Sister Ems, paano nangyari yun? Kung walang LSS, paano kaya? Hindi Ano yun? Nakaplano ang Panginoon. Ngayon ko nalaman na yun ang plano ng Panginoon sa akin na kung hindi sa LSS na yan, I cannot develop a deeper relationship with God. So, napaka-importante pala ng simple LSS. Amen. Amen. So, sa atin po, tingnan po natin kung saan merong LSS sa ating parokya, sa ating community. No? Please try to invite others, not only us. Na yung natikman mo sa LSS, kapatid, ibahagi po natin. Amen. So, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, thank you for reminding us to abide in you. Yes. The source of all life and growth. Amen.
As we strive to stay connected to you, help us to trust your pruning, bear the fruit of the Holy Spirit, and glorify you in all that we do. Strengthen our faith and guide our steps, and teach us to rely on your grace each day. May our lives be a reflection of your love, drawing others to you and bearing fruits that last for eternity. Yes. Through our Lord Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.